Isang grupo ng mga banal na anghel ay bumaba sa Israel at iniligtas ang bansa mula sa mga kamay ng mga Arabo. Ito ay isang impormasyon na malawakang naidokumento at naipamahagi sa buong mundo. Ang mga detalyeng ito ay available para sa lahat at narito ako upang ibahagi ang mga impormasyon patungkol sa bagay na ito. Kung bago kayo sa ating channel, mga kaibigan, manatili kayo sapagkat bawat sandali ng video ay mahalaga. Bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa inyo na mag-subscribe sa ating channel at mag-iwan ng like at comment sa ating chat box. Ang inyong tulong ay labis na mahalaga para sa paglago ng ating channel at para makarating ang video na ito sa mas maraming tao. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Binubuksan ulit ang impormasyon sa isang hukbo ng mga banal na anghel na ipinadala ng ating Panginoong Diyos na bumaba sa Israel at pinanatag ang tagumpay ng mga Israelita. Iniligtas sila mula sa mga kamay ng mga Arabo. Ito ay nangyari noong 1973 sa gitna ng tunggalian sa pagitan ng Israel at sa bansang Arabo. Sa kasalukuyan, may mga testigo na nagsasabing ang mga misteryosong ilaw ay lumilitaw sa kalangitan sa Israel na hindi maaring ituring ng mga drone o eroplano o missile. Ito ay nagdudulot ng kalituhan na nagbibigay ng curiosity sa marami. Noong 1973, ang tunggalian na kilala bilang laban sa Yom Kippur ay naganap. Sa oras na iyon, nagulat ang Israel dahil sa isang magkasamang pag-atake ng Syria at Egypt. Binuksan ng Egypt ang isang opensiba na nagpaikot sa kanal ng Suez, habang ang mga pwersang Syria ay umusad sa Golan Peninsula. Naharap ang Israel sa malalaking pagkukulang sa sitwasyon na iyon. Mayroon lamang silang 3 tangke. Sa kabilang banda, may daan-daang tangke ang mga pwersang Arabo. Ngunit bigla silang huminto at umurong ng lumapit ang mga tangke ng kalaban. Iniwan nila ang lahat na naguguluhan. Kung nagsalubong ang mga tangke ng Arabo at Israel, baka naging iba ang takbo ng kasaysayan at maaring wala ng Israel ngayon. Subalit nang lumapit ang mga tangke, nakakita sila ng isang kahanga-hangang himala daw mula sa langit. Isang hukbo ng mga anghel na bumaba mula sa kalangitan patungo sa mga tangke ng Israel. Dahil sa malinaw na tulong mula sa ating Panginoong Diyos, sila ay umurong. Nagsisiyasat sa kasaysayan na inaamin ng Syrian Army Commander na pakiramdam nila ay inutos ito ng ating Panginoong Diyos. Kinumpirma niya na nang makita nila ang 3 tangke ng Israel, akala nila ay malapit na silang magtagumpay. Ngunit ang kanilang nasilayan sa kalangitan ay nag-iwan sa kanila ng walang ibang alternatibo kundi ang umurong. Ito ay madalas na itinuturing na patotoo sa presensya at pagtulong ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel sa malagang yugto ng kanilang kasaysayan. Noong December 2016, may nangyaring katulad nito sa mga Israelita sa parehong rehiyon noong isang linggo ng tunggalian laban sa Syria. Isang malaking alikabok na nagdala ng bagyo ang biglang lumitaw sa mga hangganan ng Golan Heights at bumuo ng malalaking barikada na nagtago sa Israeli Army mula sa kanilang mga kalaban. Ito ay nagdulot ng kagulatan sa mga kawal at pati na rin sa mainstream media, kaya tinawag ito ng isang British newspaper bilang ang pag-intervensyon ng Diyos. Tandaan na ang lahat ng mga pangyayari na ipinapakita namin dito na may kaugnayan sa Israel ay hindi mga coincidence, kundi mga tunay na patunay na hindi nagbago ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang pag-aalaga ay nagpatuloy sa buong mga taon para sa mga alagad ni Jacob, tulad ng sinasabi sa Malakay 3:6. Ayon sa pananampalataya, ang Israel ay isang napiling bayan ng Diyos at sinasabi ng Biblia na si Archangel Michael ang tagapagtanggol ng Israel na lumalaban para sa mga taong ito. Para sa marami, ang kwento na ito ay napapakita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa nakaraan, gayon din sa kasalukuyan, at patuloy itong kikilos sa hinaharap. May mga ulat na nagmamasid sa misteryosong ilaw sa kalangitan ng Israel na inakalang mga pagpapakita ng mga anghel ng Diyos. Sa isang susunod na video, tinitingnan natin ang nakakatuwang penomena ng mas detalyado. Ito ay isang demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos para sa Israel. Kahit na malit itong bansa kumpara sa ibang mga bansa, ito ay itinuturing na espesyal para sa Kanya. Lahat ng ito ay maipapaliwanag sa John 3:16.
na kilala bilang teksto sa Biblia. Ipinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal para sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi malupig kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Layunin kasi ng ating Panginoong Diyos ang Israel ay maglingkod bilang ehemplo na magdala ng mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Gayunpaman, nang dumating ang Mesiyas, ang karamihan ng Israel ay tumanggi sa kanya. Noong una, dumating ang ating Panginoong Hesus sa Israel, ngunit inilahad ang kanyang kalungkutan. Jerusalem, Jerusalem, itinumba mo ang mga propeta at iniuntog ang mga ipinadala sa iyo. Gaano karaming beses na nais kong tipunin ang iyong mga anak tulad ng pagtipon ng inahin ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, ngunit hindi mo naisin. Dumating siya sa Israel na may layunin na maging tulay upang maipalaganap ang kanyang mensahe sa buong mundo. Ngunit sa karamihan ng oras, hindi siya tinanggap ng Israel. Gayunpaman, nananatili sa pagmamahal ng Diyos ang mga anak ng Israel at darating ang araw na kanilang aaminin na ang ating Panginoon Hesus, siya ang Mesiyas. Kapag dumating na ang araw na iyon, bawat isa ay makakakita sa kanya kapag siya'y bumalik at magkakaloob ng kanyang mga pagpapala ng kasaganaan sa buhay ng bawat isa. Kaya nga naman, kung ating mapapansin, naniniwala pa rin ako na ang Israel ay ginagabayan ng ating Panginoong Diyos, na binibigyan pa rin sila ng probisyon hanggang sa panahon na ngayon na nagkakaroon ng matinding problema at dagok ngayon sa bayan ng Israel. Ngunit ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ang tunay na Israel ay ang mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Diyos at kumikilala sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya rin ang Diyos natin. Ay sila ang mga pinili ng ating Panginoong Diyos bilang maging espiritual na Israel. Galatia 3 verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ipinangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham na siya ang magiging ama ng Israel, na ito ay sumasaklaw hindi lamang sa bayan ng Israel na binabanggit sa Galatia 3 verse 29 na tayo ay saklaw ng pangako ayon sa binhi ni Abraham kung tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ang tunay na Israel. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami Panginoon ay sobrang nagpapasalamat sa inyo dahil kami Panginoon ay tinawag po ninyong mga anak sa pamagitan Panginoon ng binhi ng pangako na ipinangako ninyo kay Abraham, na pag kami Panginoon ay sumasampalataya sa inyo, ay kami Panginoon ay tinatawag niyong Israel, ang bayan po ninyo na naghihintay sa pangalawang pagparito ninyo. Tulungan kami Panginoon na may handa ang aming mga sarili at nawa Panginoon, gabayan ang mga tao na nakakapakinig ng mensaheng ito, na kami po Panginoon ay magpapasakop na ng aming buong buhay sa inyo at tatawagin ninyong Israel, mga anak ng pangako. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.